Marami ng beses na na-bring up ang pagbili ng Pilipinas ng NBA team. Hindi nakapagtataka ito dahil ang basketball ang siyang pinakasikat na sport sa Pilipinas, so much so kaya nitong punuin ang pinakamalaking arena sa Pilipinas na walang kahirap-hirap. Ang interes ng mga Pilipino sa basketball ay hindi nagmamaliw kahit hanggang YouTube streaming ng PBA ay libo-libo pa rin ang nanonood. Kaya dinadagsa ito ng mga malalaking kumpanya na gustong ma-promote ang kanilang business through commercial. Willing maglaan ng milyon-milyon pera ang mga kumpanya para magkaroon ng commercial space sa basketball dahil alam nila na sa basketball ay hindi sila malulugi. May malaking balik sa kanila anumang itapon nilang pera sa basketball. Dahil dito ang tanong natin ay kung kaya ba ng Pilipinas na magkaroon ng NBA team. Magkano kaya ang isang NBA team? Ang presyo ng isang NBA team ngayon 2026 ay depende kung gaano kasikat. Kapag hindi sikat ito ay may halagang $4.6 billion o 282 billion pesos. Kapag sikat na NBA team ito ay may halagang $9.4 billion o 576 billion pesos. Tumataas ang value ng team per year by 20%. So next year mas mahal na ang lahat ng teams. Kahit ganito kamahal ang NBA team ay mababawi naman ito sa pamamagitan ng revenue sharing mula sa national deals, merchandise at global sponsorship. Ang NBA ay nakatanggap ng $76 billion deals for 11 years. Paghahatian ito ng 30 teams ng NBA. Gayon din ang Nike na may $1 billion annual contract for uniforms and apparel. Hindi pa kasama ang global sponsorships. So may steady income o consistent revenue ang bawat team ng NBA mula sa deals, merchandise at global sponsorship. Bukod dyan ay may revenue pa sa ticket sales. Ang average NBA team profit per year ay umaabot ng $150 to $250 million per year, minus na yung salary ng players at staff. Yan na yung take-home pay ng owner, pero ang top team, tulad ng Golden State Warriors, ay kumikita ng around $400 million, minus na ang salary ng players and staffs. Ang mga low-performing teams naman ay nakakatanggap ng pera mula sa top teams through revenue sharing. Ang ganitong sistema ay umiiral para manatiling competitive at financially stable ang lahat ng NBA teams. Kung wala ito, ang mga big market teams lang ang makaka-afford ng top talents, magiging predictable at less exciting ang NBA. Ang NBA ay negosyo. Kapag bumagsak ang mahihinang teams, ang buong NBA League ay mawawala ng halaga, kaya ang revenue sharing ay umiiral para protektahan ang NBA brand globally. Kaya walang naluluging NBA teams. Kung may sariling arena ang team ay kikita pa sila sa mga renta ng other sports, concerts, shows at programs. So walang luging negosyo sa NBA dahil nagtutulungan sila, kaya napakagandang mag-invest sa NBA. Subalit, hindi madali sa Pilipinas ang mag-invest sa NBA dahil naglagay sila ng restrictions sa foreigners sa pag-invest sa NBA. Hanggang 20% stakes lang ang pwedeng bilhin ng Pilipinas sa anumang NBA teams sa pamamagitan ng private equity or sovereign wealth funds tulad ng Maharlika Investment Fund ni President Marcos. Kung ang Golden State Warriors na may halagang $9 billion, ang 20% niyan ay $1.8 billion o 110 billion pesos. Pabor sa Pilipinas ang 20% stakes dahil kayang-kaya ng Pilipinas ang ganyang halaga at walang lugi mag-invest sa NBA. Ang Qatar Investment Authority ay bumili ng 5% stakes sa halagang $200 million. Kung ang Pilipinas ay minority stakes lang ang pwedeng bilhin. Ang foreign individual naman tulad ni Manny Pangilinan ay pwedeng bumili ng majority stakes o full controlling ownership basta aprobado ng liga. Tulad ng Russian na si Mikhail Prokhorov na binili ang Brooklyn Nets noong 2009. Ang dahilan kung bakit 20% stakes lang ang pwedeng bilhin ng foreign government ay dahil sa politics. Ayaw kasi ng Amerika na magkaroon ang foreign government ng influence sa American sports. Kung bibili ang Pilipinas ng NBA team ay dapat kung saan marami ang mga Pilipino para hindi langawin ang arena. Ang lugar sa Amerika na maraming Pilipino ay ang California. May 4 na NBA teams ang nakabase sa California. Ito ay Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors at Sacramento Kings. Pwede bumili ng stakes ang Pilipinas sa bawat isa.
Pero kung gusto talaga ng Pilipinas ng full ownership ay pwede naman. Sa pamamagitan ng pag-introduce ng bagong team sa NBA pero kailangan magbayad ng expansion fee na maihalagang $7 to $10 billion o 429 billion pesos to 612 billion pesos. Ang suggestion ko ay dapat ang pangalan ng team ng Pilipinas ay international dahil binubuo ng mga magagaling na players mula sa iba't ibang bansa. Kung ang team ay binubuo ng iba't ibang lahi ay magkakaroon ito ng maraming followers at maraming pera rin ang papasok.